Malapit sa Stargazing Lake ay may isang demonic cult ang wala ng buhay ang nakahandusay. Sa mataas na bahagi ng lugar kung saan malinaw na natatanaw ang buong lawa. Labis na nagulat si Xiaoyan nang matuklasan niyang ang buong paligid ng Stargazing Lake ay tuluyan ng hinarangan ng demonic cult. Sa palagay ni Wang Tiantuo, malaki ang posibilidad na ang tunay na pakay ng mga ito ay ang bida. Ngunit sinabi naman ni Ling Xinghe na mahirap agad magbigay ng conclusion dahil posible ring naghahanap lamang ang mga ito ng mga kayamanan sa lugar. Iminungkahi ni Wang Tiantuo na agad silang bumalik sa martial artist base upang ipaalam na may mga miyembro ng demonic cult na lumitaw sa lugar na iyon. Habang mabilis silang tumatakbo pabalik, patuloy nilang pinag-uusapan ang sitwasyon. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, sinabi ni Xiaoyan na may mali sa buong pangyayari. Kung talagang hinarangan ng demonic cult ang bahaging iyon ng Stargazing Lake, imposible raw na walang anumang reaksyon mula sa martial artist base. Biglang may naisip si Ling Xinghe. Napagtanto niya na ang ibig sabihin nito ay maaaring may sabuatan sa pagitan ng martial artist base at ng demonic cult. Nang marinig iyon, agad namang nagsalita si Wang Tiantuo. Kung ganoon nga ang nangyayari, sinabi niyang ipapaalam niya kaagad ang lahat sa kanyang ama at hihilingin niyang magpadala ito ng mga tao upang sabay na bantayan ang martial artist base at ang Stargazing Lake. Sa loob ng City Lord Manor, napasigaw sa matinding gulat ang ama ni Wang Tiantuo. Hindi siya makapaniwala sa balitang narinig niya na hinarangan ng mga miyembro ng demonic cult ang paligid ng Stargazing Lake, at higit pa roon, may posibilidad pang may sabuatan ang martial artist base at ang demonic cult. Idinagdag pa ni Wang Tiantuo na malamang ay nasa paligid lamang ng Stargazing Lake ang bida. Ayon sa kanyang hinala, posibleng ang bida mismo ang pangunahing target ng demonic cult. Napakunot ang noo ng ama ni Wang Tiantuo habang mahigpit na ikinukuyom ang kanyang kamao. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabigla at galit. Nang hihina man ang loob niya sa balitang iyon, mabilis pa rin siyang nagpasya at sinabing agad siyang magdadala ng mga tao patungo roon. Samantala, sa kabilang panig, patuloy pa ring nagpapagaling ang bida sa ilalim ng napakatinding gravity pressure. Hindi man siya gumagalaw, tahimik na umaandar ang kanyang healing technique habang unti-unting inaayos ang bawat sugat at pagod na kanyang natamo. Sa di kalayuan, napansin ni Baiao ang pagdating ni Lin Chen. Nagtaka siya kung bakit ito lamang ang dumating at agad niyang tinanong kung nasaan na ang iba pa nilang kasamahan. Nagulat si Baiao nang marinig ang sagot ni Lin Chen. Ipinaliwanag nito na gumamit umano ng panlilinlang ang bida, dahilan upang napakalaki ng naging casualty sa kanilang panig at maraming kasamahan nila ang namatay. Napakunot ang noo ni Baiao nang marinig iyon. Mahigit 10 tier 3 martial artist ang tuluyang nalipol. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Lin Chen. Para sa kanya, kahit pa mahigit 10 tier 3 wild boar ang kalaban, imposibleng malipol ang lahat ng iyon sa kamay lamang ng isang tier 2 martial artist na tulad ng bida. Galit na sumagot si Lin Chen. Sinabi niyang alam ng bida ang isang napakalakas na 3-attribute fusion martial art. Wala man lamang daw nabanggit tungkol sa kakayahang iyon sa impormasyong natanggap nila noon. Ayon pa sa kanya, kahit si Baiao mismo ang pumunta sa lugar na iyon, malaki ang posibilidad na namatay rin ito. Lalong nena si Baiao matapos marinig iyon. Hindi siya makapaniwala sa sinasabing 3-attribute fusion martial art. Paano raw magkakaroon ng ganoong uri ng martial art sa mundong ito? Para sa kanya ay tila naghahanap lamang ng dahilan si Lin Chen upang pagtakpan ang kanilang kabiguan. Pinayuhan pa niya ito na huwag gumawa ng mga palusot. Ngunit habang nagsasalita siya, bigla siyang natigilan. May isang alaalang sumagi sa kanyang isip at unti-unti siyang may napagtanto. Kung totoo ngang may 3 elemento ang bida, posibleng ang mayroon itong martial art na kayang pagsamahin ang 3 elementong iyon sa iisang pag-atake. Habang pinagmamasdan nila ang bida na patuloy na nagpapagaling sa gitna ng napakatinding gravity pressure, mabigat na iniisip ni Baiao ang kanilang sitwasyon. Ano man ang mangyari, kung hindi nila mapapatay ang batang iyon, sila mismo ang papatayin ng kanilang Panginoon. Makalipas ang 2 oras, ganap nang nakabalik sa pinakamainam na kalagayan ang katawan at espiritual na enerhiya ng bida. Para sa kanya, tunay na karapat-dapat ang reputasyon ng teknik na iyon bilang isang A-rank healing technique. Ang bilis at lawak ng epekto nito ay sapat upang patunayan kung bakit ito itinuturing na isang napakahalagang pamamaraan ng pagpapagaling. Pagkatapos ay bahagya siyang lumingon sa kanyang likuran.
Doon ay nakita pa rin niya ang grupo ng demonic cult na patuloy na nagbabantay sa kanya mula sa malayo. Sa kanyang palagay, hindi titigil ang mga ito hanggat hindi siya napapatay. Dahan-dahan siyang tumayo habang iniisip ang susunod niyang gagawin. Kailangan muna niyang makuha ang 3-star pattern dark purple bamboo, at sa sandaling mapasa kamay niya ito ay kailangan niyang umalis agad sa lugar na iyon. Matapos magpasya, nagsimula siyang humakbang patungo sa bamboo upang unti-unting makalapit dito. Gayunpaman, ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagagawa nang bigla niyang maramdaman na muli na namang lumalakas ang gravity pressure na nakadagan sa kanyang katawan. Ang bigat na kanyang nararamdaman ay mabilis na tumindi, na para bang may isang hindi nakikitang puwersang muling pumipigil sa kanyang paglapit sa kanyang pakay. Ngunit kahit ganoon ay patuloy pa rin siyang sumulong habang iniisip na kakayanin niya ang lahat ng iyon. Hindi siya huminto kahit ramdam niya ang napakatinding bigat na dumidiin sa kanyang katawan. Biglang pinagpawisan sa gulat si Lin Chen nang makita niyang 5 o 6 na hakbang na lamang at maaabot na ng bida ang dark purple bamboo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Para sa kanya, sobra na ang tibay ng katawan ng batang iyon upang makayanan ang ganoong klase ng gravity pressure. Napamura na lamang si Baiao habang nakatitig sa bida. Hindi rin siya makapaniwala na ang taong nasa harapan nila ay isang henyong nagtataglay ng espesyal na pangangatawan ng 3 elemento. Dahil sa matinding inis at galit, agad na naghanda ang dalawa. Nagsimula silang mag-ipon ng enerhiya sa kanilang mga katawan habang maingat na minamasdan ang bawat galaw ng bida. Mahigpit na sinabi ni Baiao na sa sandaling mabunot ng bida ang dark purple bamboo ay tuluyan ng mawawala ang batas ng magnetic field sa lugar na iyon. Dahil dito, agad niyang inutusan ang lahat na maghanda at sumugod upang pabagsakin ang bida. Galit na galit namang ipinagsigawan ni Lin Chen na pagpapira-pirisuhin niya ang batang iyon sa oras na magkaroon sila ng pagkakataon. Sa mga sandaling iyon ay halos naghahabol hininga na ang bida. Bawat hakbang na kanyang ginagawa ay tila napakahirap isagawa, ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin siya sumusuko. Nang tuluyan siyang makalapit sa dark purple bamboo ay nanginginig na ang kanyang buong katawan. Mabigat ang kanyang paghinga habang sinasabi sa sarili na sa wakas ay narating na rin niya ang kanyang pakay. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay may napansin siya sa ibaba. May nakita siyang isang kakaibang bagay na nakatusok malapit sa dark purple bamboo. Kaagad siyang nagtaka dahil sa ilalim ng nakakatakot na gravity ng magnetic field na ito, maging ang mga bato ay nadudurog at nagiging pulbos. Ngunit ang bagay na iyon ay nananatiling buo at walang kahit kaunting pagbabago sa anyo nito. Sa kanyang palagay ay hindi ordinaryong bagay ang kanyang nakita at posibleng isa itong mahalagang kayamanan. Dahil doon ay agad niya itong pinulot. Matapos itong suriin ay napansin niyang hindi niya matukoy kung anong uri ng material ang bumubuo rito. Sa unang tingin ay tila wala naman itong anumang espesyal na katangian, ngunit lalo lamang siyang nagtaka nang subukan niya itong baluktutin gamit ang buong lakas ng kanyang katawan. Wala man lamang itong ipinakitang anumang pagbabago. Hindi man lang ito nabaluktot kahit kaunti dahil sa sobrang tigas nito. Habang patuloy niya itong sinusuri ay isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla siyang nasugatan ng bagay na kanyang hawak at bago pa man siya makapag-react ay nagulat siya nang makita niyang tila kusang pumasok ang bagay na iyon sa kanyang sugat. Napatanong siya kung ano ang nangyayari. Sa kanyang harapan ay tila naglaho ang bagay habang dumadaan ito sa sugat at tuluyang pumapasok sa kanyang katawan. Sa isang iglap ay nakaramdam siya ng matinding pagwawala ng kanyang espiritual na enerhiya. Mabilis niyang napagtanto na ang lahat ng 7 uri ng enerhiyang taglay niya ay marahas na nag-aalboruto sa loob ng kanyang katawan. Kasunod nito ay agad na lumitaw ang isang abiso. Nakuha niya ang 7 Gods Cauldron Fragment. Nang makita ang mensaheng iyon ay agad siyang umupo sa kanyang kinaroroonan. Sa kanyang palagay ay walang duda na isa itong napakahalagang kayamanan na makakatulong ng malaki sa kanyang cultivation kaya kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito habang naroon pa siya. Sa di kalayuan ay naguluhan si Lin Chen nang makita ang ginawa ng bida. Napatanong siya kung bakit bigla na lamang itong umupo at nagsimulang mag-cultivate. Napamura rin si Baiao habang nakatitig sa kanya. Hindi niya maiwasang magtanong kung nakuha na ba ng bida ang bagay na kanilang hinahanap dahil nakita niyang yumuko ito at tila may pinulot mula sa lupa. Samantala, nang sinimulang mag-cultivate ng bida ay agad na sumiklab ang napakalakas na enerhiya sa gitna ng gravity field. Mabilis niyang napagtanto ang malaking pagbabago sa kanyang katawan.
Ang espiritual na enerhiya ng lahat ng kanyang 7 elemento ay lumakas ng mahigit 10 beses kumpara noon. Dati ay ilang beses lamang niyang nagagamit ang isang A-rank martial art na gumagamit ng iisang elemento bago tuluyang maubos ang kanyang enerhiya. Ngunit ngayon ay ganap ng iba ang sitwasyon. Kaya na niyang gamitin ang mga A-rank martial art na iyon ng 12-dosenang beses nang hindi agad nauubusan ng enerhiya. Dahil dito ay hindi niya napigil ang mapangiti. Ngunit higit pa roon ang kanyang ikinatuwa. Ang 3-attribute fusion na matagal na niyang sinusubukang makamit ngunit paulit-ulit na nabibigo ay bigla niyang napagtagumpayan sa pagkakataong ito. Ang bagay na matagal niyang hindi may sigawa ay tila kusang nabuksan matapos niyang makuha ang 7 Gods Cauldron Fragment, dahilan upang lalo niyang maramdaman ang napakalaking pagbabago sa kanyang lakas at ang napakalaking pag-angat ng kanyang kakayahan. Habang sinusuri niya ang kanyang status ay napaisip siya sa impormasyong nabasa niya tungkol sa 7 Gods Cauldron Fragment. Nakasaad doon na ang fragment na nakuha niya ay isa lamang sa 100 piraso, ibig sabihin ay mayroon pang 99 na natitirang piraso na nakakalat sa iba't ibang lugar. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil isang piraso pa lamang ang kanyang nakuha ngunit napakalaki na agad ng itinaas ng kanyang lakas. Sa kanyang palagay, ang antas ng 7 Gods Cauldron ay tiyak na mas mataas pa kaysa sa S-rank. Kung isang fragment pa lamang ay nakapagbigay na ng ganoong kalaking pagbabago, hindi niya maisip kung gaano kalakas ang magiging kabuuang 7 Gods Cauldron. Dahil dito ay hindi niya maiwasang isipin kung gaano siya lalakas kapag nakolekta niya ang natitirang 99 na piraso. Ngayon ay matagumpay na niyang napagsama ang 3 elemento at lumawak din ng gusto ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Sa puntong ito ay wala na siyang dahilan upang patuloy pang tumakas. Agad siyang lumapit sa dark purple bamboo at hinawakan ito habang iniisip na panahon na upang tapusin ang lahat. Una niya itong sinubukang hilahin gamit ang isang kamay. Nang makita iyon ng mga miyembro ng demonic cult ay agad silang naging alerto. Mabilis na nagsalita si Baiao at sinabi na bubunutin na ng bida ang dark purple bamboo kaya kailangan na nilang maghanda sa pag-atake. Galit namang sumagot si Lin Chen na hindi niya kailangan ang paalala nito. Mas gusto pa raw niyang patayin mismo ang bida kaysa ipaubaya iyon sa iba. Samantala, hinawakan ng bida ang dark purple bamboo gamit ang 2 kamay at ibinuhos niya ang buong lakas ng kanyang katawan habang buong puwersa niya itong hinihila palabas ng lupa. Unti-unting lumuwag ang ugat ng bamboo hanggang sa wakas ay matagumpay niya itong nabunot hanggang sa pinakaugat nito. Kasabay ng pagkakabunot ng dark purple bamboo ay agad ding naglaho ang gravity field na bumabalot sa buong paligid. Sa sandaling mawala ang hadlang na iyon ay sabay-sabay na lumusab ang grupo ng demonic cult habang sumisigaw na papatayin nila ang bida. Ngunit ni kaunti ay hindi nabahala ang bida. Dahan-dahan lamang siyang lumingon upang harapin ang mga ito at pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang sibat. Ang hawakan nito ngayon ay ang dark purple bamboo na kanyang nabunot. Sa mismong sandaling iyon ay sumabog mula sa kanyang sibat ang napakalakas na enerhiya. Dahil sa lakas ng enerhiyang iyon ay biglang natigilan ang lahat ng miyembro ng demonic cult. Habang nakatitig sa mga ito ay naisip ng bida na gagamitin niya sila upang subukan ang buong kapangyarihan ng kanyang bagong teknik. Bakas ang takot sa mga mata ni Lin Chen at Baiao at hindi na nila magawang kumilos. Pakiramdam nila ay para silang nakaharap sa isang nilalang na hindi nila kayang labanan. Pagkatapos ay malamig na isinigaw ng bida ang isang salitang, sumabog sila. Sa isang iglap ay lumabas mula sa kanyang sibat ang napakalakas na enerhiyang pinagsama mula sa 3 elemento at direktang tumama sa hanay ng kanyang mga kalaban. Sa sobrang lakas ng pag-ataking iyon ay halos mapalipad ang lahat ng naroon habang napapasigaw sa matinding sakit. Isang nakakatakot na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Matapos ang pag-ataking iyon ay isang napakalaking hukay ang naiwan sa lupa. Nawasak din ang malaking bahagi ng kagubatan sa paligid na parabang dinaanan ng isang nakapipinsalang sakuna. Unti-unting kumalat ang usok at apoy sa buong paligid at habang dahan-daw ang lumino ang tanawin ay lumitaw ang nakapangangilabot na resulta ng pag-atake. Marami sa mga miyembro ng demonic cult ang wala ng buhay. Ang ilan ay putol-putol na ang mga katawan habang ang iba naman ay halos kalansay na lamang ang natira. Napaubo ng dugo si Lin Chen habang pilit na pinananatili ang kanyang sarili na nakatayo. Napakatindi ng pinsalang natamo ng kanyang katawan at hindi siya makapaniwala sa nangyari. Napatanong siya kung paano naging posible ang ganoong bagay.
Hindi ba't sobra naman ang lakas ng pag-ataking iyon? Sa kabilang banda ay malubha rin ang pinsalang natamo ni Bai Ao. Habang pilit siyang tumatayo ay sinabi niyang tiyak na nakuha ng bida ang fragment ng banal na kayamanan. Kung hindi, imposible raw na lumakas ito ng ganito kalaki sa loob lamang ng napakaikling panahon. Bigla silang natigilan nang makita nilang dahan-daang humarap sa kanila ang bida. May ngiti sa kanyang mukha habang naglalabas ang kanyang katawan ng nag-uumapo na enerhiya ng apoy na tila kayang tupukan ang lahat ng nasa paligid. Pagkatapos ay tumingin siya kina Lin Chen at Bai Ao ng may mapang-asar na ekspresyon. Sa malamig ngunit puno ng pangungutyang tono ay tinanong niya kung nag-enjoy ba sila sa pangangaso sa kanya kanina. Pagkatapos ay lalo pang lumawak ang kanyang ngiti habang sinasabing ngayon naman ang kanyang pagkakataon. Oras na upang siya naman ang mangaso, at oras na rin upang patayin silang dalawa. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.